Today is Wednesday. Magkape tayo kasi kailangan magkape. Ito lang pa rin ang bread ko. Yan. Coffee. Yan. Ito. Ito yung coffee ko. Lagay ko muna dito. Magkape tayo. Ayan. Umuulan. Umuulan dito. Ten thirty in the morning, umuulan siya. Kumuha muna ako ng sandwich spread kasi yon parati ang inilalagay ko. Kaya at yung dalawang sandwich spread ang gagamitin ko ngayon dahil feeling ko ang sarap kumain. Pero ang ano ko naman, hinay-hinay din ako pagdating sa pagkain. Kailangan meron din akong limitasyon. Dahil ang hirap pag tumaba ka. Mabuti na nga ngayon, nag-lose weight na ako. Dahil nga sa trabaho ko, ang trabaho ko is a physical work. Umuulan. So far ngayon, wala akong pasok. Wala na naman akong pasok isang araw. Kaya, buti na lang kasi umuulan. Ang sarap mahiga. Kumain. Ano pa ba? Wala, masarap lang sarap siya. Pero titingnan ko kung merong magandang movie, baka manood kami ng sine ni Habi. Tingnan natin. Ang ganda ng background ko. Ulan. Ang patak ng ulan. Parang yung kanta, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Ay, pangit. Not type. Kahapon, April 7, birthday ng civil wedding ng pamangkin ko. Pamangkin sa pinsan. And then, syempre, doon sa Pinas, invited ang nanay ko. Ito namang nanay ko, ang sobrang arte. Ang gusto niya, hindi
ano ang gusto niya, ayaw niyang umattend ng kasal. Sabi ko, umattend ka. Kasi, siya lang kasi ang inaasahan na grandmother doon sa bride. Tapos, sabi niya, wala akong pera, ayoko kasi wala akong pang pikit doon, yung pangsabit, yung pera na pansabit. Sabi ko, umattend ka na kasi pag umattend ka, papadalhan kita. Sabi ng kapatid ko, ayaw. Sige, wag nating pilitin, pero anuhin natin. Anuhin ba yung i-prank natin. Wala, hindi mo madadala yan sa mga ganyan. Si mother hindi madadala sa mga ganyang mga joke, mga prank. Hindi yan. Malakas ang malakas ang pang-amoy niyan. And then, nasa trabaho na ako kahapon. Nag-send ng picture ang kapatid ko. Sabi, finally, na-convince din. Tapos kagabi, excited ako na malaman kung ano ang nila doon, ano ba ang ganap. Sabi niya, nag-i-enjoy ako eh. Sana hindi pa kami umuwi. Ang kapatid ko nagmamadali ng umuwi kasi yung dalawang alaga namin, si Cassie at saka si Bubbles, nagtatahol. Nakikita ng anak ko doon sa CCTV na maingay. So, baka hindi nila alam kung ano bang nangyayari. So, nagmamadali na itong kapatid ko na umuwi. Siyempre, kasama na si mother. Tapos sabi ni mother, nag-i-enjoy pa ako. Umuwi agad. Walang nagawa. See? Yun ang sinasabi na hele-hele bago carry. Yun ang mother namin. Ano siya? Sa una, ano siya? Ayaw niya yan. Pero pag ipinos mo yan, aanuhan mo. Kumbaga ano ba yun? Kumbaga sa baril, kailangan may bala. Pag walang bala, wala yun. Ganon si mother. Pero nakakatuwa naman. Kasi gusto ko ma-feel niya yung mga ganyan. Syempre, yung bride, apon niya yun eh. Apon niya yun. So, syempre, nag-iisang lola lang niya yan. So, sabi ko, pumunta ka. Kasi, kawawa naman si bride. Walang lula doon na, yung bang, syempre kahit pa paano, wala na nga siyang nanay. Dahil, namatay na 2 years ago. And then, ang lula pa niya, hindi pa a-attend. Yun lang ang, kung baga, kasi alam niyo, pag kasal, dapat merong yung oldest in the family. Kailangan talaga nandoon. Para bang ang foundation, parang siksik siya. Alam niyo kung sino ang dyan na kinasal na kulang sa
yung member of the family. Pangit, di ba? Ang pangit ng pakiramdam. Yun. Ako rin, nung ikasal kami, although pangit, pero kailangan kong intindihin. Wala kasi yung anak ko nung kinasal kami ni Habi. Kasi nasa Maynila siya, nasa Samar kami. Lakas na ng ulan. At isa pa, parte naman din ito sa kasal pinag-uusapan. Noong panahon ng, noong unang panahon, noong ang nanay ko is, yung love life nila ng tatay ko. Ang tatay ko is a victim of kulam. Dati siyang seminarista. Nasa seminaryo yan, si tatay ko. And then, dahil noong panahon yun, ang tatay ko medyo may pagka-stricto, meron siyang konti lang, may pagka-ugali siya ng parang Espanyol. Siyempre galing ka ng seminaryo. Bakasyon niya, umuwi siya doon sa lugar nila. Ngayon, naglalakad siya around 6 o'clock. May nasalubong siyang bata. Ang bata na yan, bali, malapit din doon sa bahay na yan, malapit doon sa bahay ng auntie ng tatay ko. And then, sinabihan niya yung bata na, "Boy, alas 6 na, kailangan mo nang umuwi. Alas 6 na, hindi maganda sa bata na nasa kalipa. Alas 6 na." Kumakalimbang na yung simbahan. Ibig sabihin, Angelus na yun, di ba? Pag 6 o'clock. Yung bata, imbis na umuwi, nag-iiyak siya. Hindi naman siya, sabi ng tatay ko, hindi naman daw niya pinagsabihan lang naman. Aba, pagka-uwi niya ng bata, iyak ng iyak. So, nagulat naman na daw ang magulang, bakit siya iyak ng iyak. Hindi naman lang daw nagpasabi, hindi naman lang nagtanong kung anong nangyari. Bigla nilang, wala, tapos tahimik. And then after a week, bigla na lang nangyari na may nangyayari na sa tatay ko, sa mukha niya, na hindi niya mawari kung ano. Akala may nakagat ng insekto. So, pinabayaan niya yun. Although bakasyon niya, so, sige pa rin kung saan-saan siya pupunta or ano. Hanggang sa isang buwan na, bakit lumalala yung mukha niya? Parang tumatabingi. Tapos ito, may siya, basta parang skin disease na ganun. So, may nagsabi sa kanya, isa rin kamag-anak, na pumunta ka sa ganitong lugar. Yung lugar na yon,
doon na yan sa lugar ng nanay ko, doon sa isla. Kasi doon, mayroon daw magaling na albularyo. Magaling siyang albularyo at saka nakakagpagaling siya. So, hindi nagdalawang isip ang tatay ko, pumunta siya. Tama nga, kulam. Ginamot siya doon almost a year. Talagang, at saka talagang grabe na ang ano niya, ang mukha niya. Dahil malakas ang loob ng tatay ko, pumunta siya mag-isa. Ayaw niyang maging burden din sa mga magulang niya dahil syempre, noong panahon, mahirap. Pag mahirap, mahirap. And then, yun, doon siya nag-stay. Yung albularyo na yun, bali, uncle yun ng nanay ko. So, doon, umabot siya hanggang mahigit 2 taon. Inano siya, ginamot siya mahigit 1 taon din. Hanggang sa parang na-in-love na siya doon sa lugar ng nanay ko. Until the time na nakita niya yung nanay ko. Ito naman si nanay ko, snobbish, suplada. Suplada siya. Until now. Minsan, ganun siya. So, fast forward tayo. Ayan na, kasi parang gumaling na yung tatay ko, pero nag-stay siya doon sa lugar na sa isla. Parang na-inlove na siya doon sa environment kasi maganda nga naman talaga doon. At saka doon, nangingisda siya, na tumutulong sa bukid. Yun. Noon hindi naman masyadong masailan ang mga tao eh. So, at lalo din ang nanay ko. Ang nanay ko is, kasi si nanay ko is mahilig mag travel sa mga barangay, kasi nanay ko is a hairdresser. Naggugupit, nagkukulot. Yun ang niyang hanap buhay niya noon. Tapos, pag hindi yan mahilig tumigil ng trabaho noong bata pa, nagaano yan, kung tigil siya sa bahay, titinda siya ng mga kakanin. Yun. Kasi nga, na-stop ang pag-aaral niya. Hindi siya nakapag-pursue ng high school niya, hanggang second year high school lang siya dahil sa hirap ng buhay, panganay siya. Kailangan niyang lumuwas ng Maynila para magtrabaho as maging katulong. Proud katulong. Ako naging katulong din ako. So, ayun na nga, sa madaling salita, dun, nagka-crush yung tatay ko sa nanay ko. Then, ang ginagawa one time, yung lula ko, marami siyang na-harvest sa bukid, yung mais. So, doon ang mais kasi, inilaladlad doon sa kalsada para matuyo, para madali siyang i-grate, ang tawag sa amin ranggis. Ngayon, para ilalagay sa sako na kasi malapit ng umulan.
Malapit ang oras, di nalagay na nga sa sako. Nakita ng lola ko, yung tatay ko, napapalapit kasi syempre tutulong. Syempre pa-impress. Tutulong siya. Alam niyo ba na nabuhat ng lola ko ang isang sakong mais dahil ayaw niya magpatulong. And then, fiesta. Siyempre, sa fiesta, marami namin fiesta. Doon sa bahay, sabi ng tatay, si tatay ako ang nagkwento niya na sa mga namimiesta doon sa bahay ng nanay ko, pagkadami ng tao, siya lang daw ang hindi binigyan ng plato. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Sabi niya. Sabi niya, siguro. Kasi medyo pilyo itong tatay ko eh. Siguro, sabi niya, may gusto ito sa akin. Sabi niya ganun. So, hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil. Tapos, parati siyang bumibisita dun sa bahay. And then, parati siyang bumibisita. Tapos, ang lola ko parating nakasimangot kasi ayaw niya talaga. Ayaw talaga ng lola ko hanggang sa nag-asawa na sila. Ayaw talaga ng lola ko. Tapos, hanggang sa nagkaanak na lang, hanggang sa namatay, ayaw talaga ng lola ko sa kanya. Bakit? Kasi tatay ko lasinggero. Parating lasing. Parating nagiinom. Pero, although lasinggero yun, pero tinaguyod niya kami mga anak, tinaguyod niya yung pamilya niya. Naging hobby lang niya yun kasi tagagawa siya ng tuba eh. Siyempre, pag nauuaw siya, di iinom. Pag iinom, di lasing. Ganon. So, balik tayo dun sa kasal. Hanggang sa namanhikan ng tatay ko, namanhikan. Tapos, pamanhikan pa lang yan. Diyos ko, grabe naman ang handaan. And then, nung sa kasal na, ang kasal nila, doon din sa isla. Tapos, bongga, may musiko. May musiko yung kasal nila. Sabi ko, sana all. Tapos, ayun, until the time na lumipas ang taon, ayun na. And then, ang tatay ko, hindi na nakabalik sa seminaryo. Tapos, basta yung pagdating sa pamilya, the best talaga ang tatay namin. Nakakamiss nga lang. Tulad ngayon, April. Usually, umuwi siya ng isla. Always yan. Parating may pitsa. Dapat uuwi siya April 26. April 26. Alam niyo nung mamatay siya, kailangan namin siyang i-travel. Kahit fiesta dun. Ita-travel namin siya pauwi. Kasi on that time, April 26, plano na nilang umuwi. And then, suddenly, naano siya parang bigla nilang wala na siyang buhay nung 27. Ayan. Hindi naman siya naging bedridden. Nakakaano pa. Kakaupo. Basta siguro pero at the age of 80, ngayon sa kasal nila. Sa ngayong panahon, mahirap ata ang ganyan.
Tapos yung wedding dress ng nanay ko, andyan pa. Wedding dress, yung sapatos niya, andyan pa lahat. Tapos ang bili daw niyan ng tatay ko. Noon, mahal na yun. Mahal na yun, around 150 pesos. Siguro 150 pesos may wedding gown ka na. Ngayon, magkano yun? Diyos ko. Kaya ayan, 5 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Ayan. Simpleng buhay. Mangarap.